DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 19 ng buwan ng Marso. Bulletproof na sasakyan ni Bucor Chief Katapang. Inambus pinagbabaril sa Skyway sa bandang Quezon City. Arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy ipinilabas na. House resolution sa charter chains aproban na bukas ng Kongreso. LEDAC meeting pinangunahan ni Pangulong BBM, mga panukala para sa pag-unlad ng kabuhayan hiniling na gawing prioridad. Mga responsable naman sa pagtatayo ng resorts sa Chocolate Hill sa Bohol, inumpisa ng tukuyin ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol. Teacher na nag-viral sa pang-iinsulto sa kanyang mga estudyante, pinapayagan pa rin na magpatuloy sa pagtuturo. Toll operators naganda na sa pagdagsa ng mga pasero sa darating na Holy Week. Halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura umakyat na sa 1.75 billion pesos. Isang general na sumalang sa commission on appointments hindi natuloy ang promotion matapos harangin uli ng kanyang misis, General Sevilla. Sabay. Sunog sa Tondo, Maynila, tumagal ng halos 12 oras, 3 ang sugatan. Samantala, brutal na pagpatay sa isang aso sa Camarines Sur. Trending sa social media. Mga netizens nahabag naman sa pangyayari. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Inilabas na ng liderato ng Senado ang arrest order laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ngayong araw. Ito'y pirmado ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Chairperson ng Senate Committee on Women and Children na si Senator Risa Hontiveros. Ang arrest warrant ay pinalabas dahil sa hindi pagsipot ni Pastor Kibuloy sa mga Senate hearing hinggil sa mga reklamong pang-abuso nito sa mga miyembro ng kanyang religious ministry. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang arrest order ay ministerial lamang sa panig ng liderato ng Senado alinsunod sa kanilang rules. Samantala, nakatakdang aprubahan ng Kamara de Representantes sa huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o ang Economic Chacha bukas. Ayon sa House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Dalipe, kailangan ng Kamara ng 232 boto para maipasa ang RBH 7 habang 18 boto naman sa Senado para maaprubahan ang RBH 6. Kapag naaprubahan na ang mga ito ay maaari nang isumite sa COMELEC upang desisyonan ng dalawang resolusyon. Sa ilalim ng batas, hindi dapat lumampas ng 70 araw ang pagtatakda ng COMELEC ng plebisito mula nang ihain ang isang resolusyon.
Nagpulong na ang mga government official sa Bohol para matukoy kung sino ang responsable sa pagtatayo na may struktura sa Chocolate Hills. Ang nasabing pulong ay pinangunahan ni Bohol Governor Aris Aumentado, kung saan napagalaman na mayroong failure sa koordinasyon sa pagitan ng Department of Environment and at ng Protected Area Management Board at ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Matahanda ang sinabi ni DNR Secretary Tony Loizaga na walang Environmental Compliance Certificate ECC ang controversial na resort na Captain's Peak Garden Resort na nakatayo mismo sa paanan ng Chocolate Hills. Sa ngayon ay nakasara pa rin ang nasabing resort habang patuloy na iniimbestigahan pati na ang dalawang resort din na itayo sa bahagi ng Chocolate Hills. Samantala, nagtalaga na ng Task Force ang Department of Interior and Local Government o DILG nang mag-iimbestiga kung paano na ipatayo ang resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., nakarating na ang 6 na miyembro ng naturang grupo sa Bohol kahapon. Ang miyembro ng Task Force ay mula sa legal and technical offices ng ahensya. Sabi ni Abalos, bukod sa pag-iimbestiga sa pagpapatayo ng resort, ay nakatakda ring magbigay ng rekomendasyon ang task force laban sa mga sangkot sa naturang issue. Di ba nag-swimming yung mga senador doon? Oo nga, lakay, di ba ikot din daw sila? Samantala, kinastigo naman sa Senado ay ilang maahensya ng pamahalaan dahil naman sa kapabayaan sa pagprotekta sa mga idineklarang protected area sa bansa. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, nakalulungkot na ang mga ahensya na dapat na siyang mangalaga ng kalikasan ay siya ring mga violators o kaya nagbibigay pa ng proteksyon dahil kaibigan nila ang mga may-ari. Gusto ring imbestigahan ni Senator Tulfo ang mga sumbong na naglipa na rin ang mga resort sa Mount Apo sa may Davao del Sur. Narito'y nagturoan ang DNR at ang mga LGUs kung bakit naglipa na ng mga illegal resort o structure sa mga protected areas sa bansa. Samantala, nagpatawag ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sa post ni Pangulong BBM, sinabi na 14 mula sa 57 priority bills ng administrasyon ang naisabatas na, habang 7 pa ang nakatakdang ipasa hanggang Hunyo. Ayon sa Pangulo, nagkaroon ng reprioritizing measures para sa pagpapalakas ng kabuhayan, proteksyon ng kapaligiran at pagpapaigting ng seguridad. Nangako naman ang liderato ng Kamara at Senado na ipapasa ang natitira pang prioridad sa lehislasyon. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Bulletproof na sasakyan ni Bucor Chief General Katapang na ipinahiram sa kanyang deputy inambus. Pinagbabaril sa Skyway sa bahagi ng Quezon City. Sunog naman sa Tondo, Maynila, abay umabot na ng halos 12 oras. At teacher naman na nag-viral sa panginsulto sa kanya mga estudyante, pinapayagan pa rin na magpatuloy sa pagtuturo. Ang detalye na mawalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee, Dr. Isa Suntay, alas 4:21. Tawag sa area code 02, telephone number 883-261-66 para manalo ng instant 500 pesos. Ulitin ko yung number ha, 02
Yan po ang area code 8832-6166 para manalo ng instant 500 pesos. Pabilisan lang po ang pagdial at sagutin lamang ng tama ang aking tanong sa inyo, ha? Ang tanong, anong istasyon ng radyo sa Pilipinas ang nagdiriwang ng kanilang 85 taong anibersaryo? Kauna-unahan at nananatiling number 1 dahil una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tawag na! Si Mommy at si Washing Machine. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. 5 paraan para maiwasan ang pag-overthink. Alamin. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Oras sa Hermana Rosie Sarangaya, Dr. Evelyn Laureta. Oras sa ganap na alas 4:27. Sa detalye pa rin na ating mga balita. Inambus, pinagbabaril ang sasakyan ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. habang ito ay ipinahiram sa kanyang Deputy Director General for Administration na si Attorney L. Pereras. Hindi po sakay si Bucor Chief Catapang nang ambusin ang kanyang bulletproof na sasakyan. Habang binabagtas ang kanyang sasakyan na van sa kahabaan ng Skyway sa bahagi ng Quezon City para sunduin si Pereras, ay pinagbabaril siya ng mga lalaking sakay ng isang Toyota Vios na kulay gray na biglang nag-overtake sa kanilang sasakyan. Wala namang tinamaan at nasugatan sa mga sakay ng van na pag-aari ni Bucor Chief Catapang. Habang ang mga sakay ay mga security escort, ngunit batay sa trajectory ng bala, target umano ang passenger seat sa harapan kung saan kadalasang umuupo ang Deputy Director General for Administration na si Attorney Al Pereras. Hindi tumagos ang mga tama ng bala sa nasabing van sapagkat bulletproof pala ang nasabing sasakyan. Inamin naman ni Jel Catapang na nakatanggap sila ni Attorney Herrera ng mga death threats matapos ang mga pagigpit at ipinapatupad nilang reforma sa loob ng Bucor. Saka hindi pa muna nagbibigyan ng pahayag si Pereira sa nangyaring pananambang sa kanyang sasakyan. At hindi pa rin matukoy kung sino ang responsable sa nasabing ambus. Pati pala sa Skyway, nakatakot na ha? Lakay, masusundan ka, no? Pati sa Skyway, kahit na sandamakmak ang CCTV dyan, Correct, ha? Hindi sila takot. Ayan. Tatapang lakay ang tatapang, katapang ng mga taong ito, ha?
Ang tanong ano kaya ang gagawin na Skyway dito, ha? Management na Skyway. Parang sunod-sunod ang issue nila. Definitely, nakuha ng CCTV ito, ha? Abay, nakita ba kung sino ang mga sakay? Siyempre, malalaman dun sa plaka, ha? Kung hindi fake. Ayan, at saka kung may RFID, ayan, baka mamaya, baka sa cash lane nagbayad. Oo. Kung sa cash lane na nagbayad yan, pero makita yung mamumukhaan plaka. lakay, di ba? Kasi may CCTV din sa bayaran. Pwede, ayan. Tama, sa bayaran. Kung di masyadong tinted yung kanilang kotseng ginamit. Ayan. So yan po, what is happening to our country general, sir? Abay, in broad daylight, nauso naman ang mga pananambang. Si Pereras nga ba ang target o si Director General Gregorio Katapang? Samantala, inaasaang papalo sa 1.7 milyong pasahero ang dadaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na nalalapit na Semana Santa. Ayon kay Jason Salvador, Corporate Affairs Head ng PITX, ngayon pa lang ay ramdam na nila ang pagdami ng mga pasahero sa nasabing terminal. Sabi ni Salvador, kada araw ay nadaragdagan ang bilang ng mga pasahero, lalo na pagsapit na mga araw bago ang Holy Week. Narito naging pahayag ni Salvador. Lakay, ramdam na natin ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Kung dati-dati, nag-average tayo ng 110,000 on a regular day, ngayon pumalo na yan sa 120. At sa ating pagtaya, pagdating ng Holy Week, Friday before Palm Sunday, magsisimula ng lumobo ang bilang ng ating mga pasahero. Migit kumulang 1.7 million, Lakay, ang inaasahan nating mga pasahero na dadaan dito mula Biyernes bago mag-Palm Sunday hanggang Lunes after Easter Sunday, Ibinahagi na rin ng PITX official ang ilan sa mga ginagawa nilang paghahanda para sa maayos na biyahe ng nakararaming pasahero. Para sa mga biyahero, sinabi ni Salvador na may bukas ang PITX ng 24 oras pero hindi lang magdamag ang biyahe ng mga bus. Narito muli si Salvador. Almost 24 hours na tayo, Lakay. Hindi na kasi siya naging 24 hours magmula nung napigil noong pandemya. Pero ang PITX in itself, nananatili itong bukas 24/7. Para doon sa mga gustong pumunta rito na maaga, to catch the first trip, o yung mga medyo nahuli at hindi nila inabot yung last trip. Pero maliit lang naman yung window noon, Lakay. Kasi usually ang last trip natin around 12, tapos around 2 a.m. meron na ulit. So wala namang problema doon. Dito, makakapag-stay sila. At least dito ligtas, maayos, komportable, may aircon, may wifi, hindi sila malalagay sa alanganin. Si J. Salvador, spokesperson ng PITX. At akog na pa rin sa mga bibiyahe naman sa probinsya ngayong Holy Week. Lalo yung mga sasakay ng barko, abay pwede na rin bang magpa-booking ngayon? Pa-reserve, Lakay, Pa-reserve? Oo, ayan. Paano ba ang booking sa mga barko? Ganon din ba? Ayan, parang sa aeroplano ba? Ha? Oo, Lakay. Di pa tayo nakasakay ng barko ganyang kung magpapabook ka ba? Or pwedeng doon na mismo, ha? Ay, correct. Alamin natin kay Miss Eunice, ang beauty queen, ang reyna ng Philippine Ports Authority. Nasa ating linya mahibigan si Miss Eunice Samonte, spokesperson ng PPA. Ma'am Eunice Samonte, magandang hapon po sa inyo. Nako, magandang hapon po, Sir Deo at Ma'am Thea. Maka-beauty queen naman, Sir Deo. Siyempre naman. Alam naman na lahat na ikaw ang muse. Ikaw ang reyna ng Philippine Ports Authority. Plakado, Lakay. Ewan nga ba't sumasali ito sa beauty contest Dapat pang binibining Pilipinas ito pang Miss Universe. Ayan. Anyway, Mama Eunice, ayan, ano po ang paghandaan ng PPA ngayong darating na Semana Santa? Ayan, mahigpit po ba ang ma-inspeksyon? At masicheck ba natin na walang overloading sa mga sasakyan dahil dagsaan po ang mga pasahero?
Nako, tama po kayo dyan, Sir Deo, no? Ito nga po ay as early as March 1, naka-full manpower na po ang lahat po ng kawani ng PTA dahil inaasahan po natin na mas madami yung mga pasahero ngayong taon na Semana Santa 2024 kumpara po doon sa nakaraang taon kasi ang forecast po natin ngayon aabot ng more or less 2 million passengers. At ito naman po nakaraang taon nasa 1.8 million passengers lang po tayo. Wow. Ang ating pong average kapag peak season usually nasa 300,000 passengers po per day. Pero ngayon po per day ilan ang inaasahan po ninyo ngayong magsesemana Santa na? Nako, ito nga po ang tinitingnan po natin, pinakamarami talaga po, Sir Deo, ay sa Monday, Thursday, nasa 282, more or less sa 300,000 nga po. Sa pagdating po ng Monday, Thursday, dahil uwian na nga po ng mga kababayan natin na nag-leave sa trabaho. And then, ang isa pa po na tinitingnan natin, pinakamaraming tao ay pagdating po ng Easter Sunday sa kanila naman pong pagbabalik sa atin pong mga pantalan para po bumalik sa trabaho. Pwede pa rin po bang makabili ng mga tiket ang ating mga pasahero dyan sa port or pwedeng advance booking na lang po? Magandang hapon, yes Ma'am Thea, pwede po silang bumili dito po mismo sa mga pantalan natin. Pero ang paalala natin kasi, wag na sana po sila yung maging chance passenger kasi usually yung po yung nagkakaroon ng problema kapag hindi pa po naka-booking kapag pupunta sa pantalan. Ang pinakamaganda pa rin po ay yung sigurado na po bago pumunta sa pantalan. At yun nga po, kapag makabook na po sila ng online sa mga shipping lines website po. Wala bang wala bang nangi-scam sa booking ng mga kunwari mga ticket talaga siya. Oo. Nakabuti nga po nabanggit niya, Sir Deo. Actually, ito nga po may mga kumakalat na messages at gamit po itong logo ng Philippine Ports Authority at doon po tayo nananawagan din sa ating mga kababayan na huwag po agad maniwala doon sa mga nakalagay po na logo ng PTA at nanghihingi po, ito po minsan mga nakikita natin 3,000 hanggang 100,000 pesos. So, hindi po naniningil ang PPA ng anumang transaksyon at ang ginagawa po ng ating mga kababayan usually, sinesend po nila sa Facebook page ng PPA yung mga nangi-scam at bago po sila magbayad, tinatanong muna kung totoo ba yun. But then again, ating pong pinabubulaanan yun at hindi na po sila nagbabayad. So, ayun po, totoo, sa kasamaang palad mayroon pa rin po talagang nang i-scam. Allah. May mga nabiktima na ba, Ma'am Eunice? Nako, meron po. Actually, yung medyo high-tech na nga rin po. Ang pang-scam ngayon, hindi na email. Dati po, snail mail. Pero ngayon, Viber na po, saka WhatsApp. Tapos, ang ginagamit po nila yung logo ng PTA. Pero, buti na lang po, may mga paalala din naman tayo sa Facebook page ng PTA. Yung verified lang po na Facebook page ng PTA, yung may blue check, doon po sana ang tutok na ating mga kababayan kung may katanungan po. Pakiklaro, Mama Eunice, kung ano po yung malalaman kung genuine yan o fake na logo. Ayan, ng PPA. Sabi yung ginagamit ang logo ninyo. Para malalaman kung ito ay fake. Nako, usually po kasi, Sir Deo, kapag po nanghihingi ng transaksyon, ayun, doon pa lang po malalaman na fake. Kasi ang PPA naman po ay hindi nanghihingi ng transaksyon, no? Basically, ang PPA po, saka po nito yung mga pantalan. Ang nangyayari po kasi doon sa mga scam na ating natatanggap ngayon, usually po ang ginagawa nila, meron silang scam na parang may delivery daw yung isang tao and then nasa pantalan daw yung delivery and saka po sila nanghihingi ng pera para po yun ang gagamitin na pangtubos doon sa delivery. Kaya ganun po ang nagiging scam nila. Pero then again, hindi naman po delivery service ang PPA at wala po tayong hinihingi na anumang bayad sa anuman pong serbisyo. Kung meron man po kapag na po nasa mismong pantalan na sila, yung terminal fee po. So kung nanghingi ng pera, fake na yan. Hindi yan legit. I-block mo na. Yes. Automatic fake po. Matanong ko na lang din, Lakay, Ma'am Eunice, ano po ba, may mga paalala pa rin po ba kayo sa mga pasahero kung ano ba yung mga bawal, pinagbabawal na dalhin at ipasalubong sa kanilang mga minamahal sa buhay sa probinsya? Baka buong cabinet isakay sa barko yan. Mga washing machine. Lakay, di ba? O kaya gas range. Rice dispenser. Yan yung mga malalaki na bulky. Water dispenser. Pero medyo
medyo nagbago na po sa kanila ngayon na medyo portable na po yung mga dalang ref, mga personal ref na po, hindi na po. Meron pa rin pala. But ayun po, yung ating po mga paalala, of course wala naman siguro magdadala na ng mga alcoholic beverages at Semana Santa naman po, Pero yun lang po, yung kasi minsan yung mga LGU po tayo na hindi po pwede yung mga pork products, yun po yung usually kasi nakukumpiskal eh. For example po, sa Batangas Port, meron po tayo dyang mga nakukumpiskal na, sayang, marinated na barbecue na po, at saka pork tocino. Kaso hindi po pwede dahil kahit po pinipare na nila yan para siguro picnic, pagpunta ng Mindoro, hindi po pwede dahil ang LGU po ng Mindoro ay hindi po nagpapapasok ng mga pork products dahil sa banta ng ASF. So, yun po ay hindi po natin pinapapasok yun. So, yun naman po yung mga common na pinagbabawal sa mga pantalan. Huwag na po sana magdala ng mga pork products kasi may mga ibang LGU na hindi talaga nagpapatuloy ng ganun. And just the same, yung mga lighter at saka po balisong, may mga nadi-discover po tayong balisong at saka tari ng manok. Huwag na po tayong magdala ng mga ganoon. Pati tari ng manok, bawal? Blade pala yun. Meron po. Ganun ba yan? Mga... Yung panabong na manok pwede. Yung tari hindi pwede. Opo, kasi considered na bladed weapon yung tari ng manok. Pero at least yung manok naman po pwede. Ayan. Mga pets, mga aso, mga pusa. Ayan, okay lang. Speaking na sa manok na rin po, speaking of yung pets po, may mga paalala din tayo sa pets, Kasi yung iba po ay hindi nakakapagdala ng vaccination certificate, pero isa po kasi yun sa hinahanap, sa mga pantalan. Dapat po merong dalang veterinary health certificate na nakukuha naman po yan sa kanilang mga vet clinic at saka po yung shipping permit mula naman po yan sa Bureau of Animal Industry. So, dun lang po kukunin sa BAI, Bureau of Animal Industry. May mga requirements palang ganyan? Para maibiyahe pala sila lakayan. Yung... Yes po, kasi minsan po hindi naka-cage yung mga alagang hayop. Ayun, bawal po yun. Dapat po may requirement po kasi yung Bureau of Animal Industry na kapag ita-travel via ship yung mga mga alagang hayop, dapat po naka-cage siya na metal. Hindi po yung cloth bag. Kahit na maliit na aso, yung mga lapdogs o yung minsan may asong kasya sa bulsa, mga ganun ba? Oo. Yung mga cute. May naglulusot ba ng ganun? Kaya nga tanong natin kay Ma'am Eunice kung yung mga maliit na aso na pwede sa bulsa, pwede ba yun? O kailangan naka-cage pa rin yan? Nako, unfortunately, kahit po chihuahua ay hindi po pwede. Alam niyo po, i-share ko lang, meron pong nagdala ng pusa sa ating pantalan. Okay naman po na ibiyahe yung mga pusa at saka yung mga alaga. Pero naiwan po yung yung kanilang vet certificate. Gayon pa man, hindi po nakabiyahe. So ngayon po yung port police natin may alaga ng pusa. So aalagaan niya yun hanggang bumalik yung amo. Hindi na binalikan o pinamigay na. Hindi na binalikan Pero at least mabuting sumay naman ng pusa. Ayan na. So pwede pa lang kahit na malalaki, kahit na Doberman yan. Basta kahit may papeles. German Shepherd yan. Basta nakalagay sa cage. Opo, at saka po mayroong health certificate. Teka muna, paano nga palang pasahin ng ngayon? Ayan, halimbawa, may dala akong aso. Ayan, uwi ako ng Ilocos. Ayan, okay, Mindanao. Yung bang pamasahe ng aso ay... same sa tao? Oo, kasing halaga ng pamasahe ng tao. Yun po ay kailangan po kasi naka-cage din yun, sir. And then, atin pong kina-coordinate na yun mismo sa shipping lines. And sila na pong bahala. Kasi bali po yung mga pet na kasama, hindi po sa kasama dun sa seating capacity ng barko. Kumbaga, kahit nakasama yung pet, hindi siya pwedeng katabi ng amo kapag nag-travel. So, meron po silang designated na lugar. Okay. Maraming salamat, Ma'am Eunice. At kayo po, saan kayo sa Holy Week? Punta pa kayo ng Bohol. Wala nga po, Sir Deo. At yun po yung naka-no-leave policy. At napakarami pong tao sa pantalan. Kaya tiis-tiis muna ng walang day off. Ayan. After Holy Week na magbabakasyon na isang buwan. Sana nga po. Sana pwede. Ma'am Eunice, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Anytime po, Sir Deo, Ma'am Thea. Magandang hapon po. Ang beauty queen, reyna ng Philippine Ports Authority, Miss Eunice Samonte. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Mandatory ROTC at amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act.
ipinangakong ipapasa ng Senado sa darating na Hunyo. Kala ko bago mag-recess, Miss Letta. Teka muna, ha? Kailan ba ang Huwebes na yata ang last session? Alamin natin report mula kay Aris number 14, Let Narciso. Please come in. Miss Let. Lakay nangako ang Senado at Kamara na ipapasa hanggang Hunyo ang lahat ng 23 priority legislation ng Administrasyong Marcos. Sa ika-4 na Legislative Executive Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Senate President Mig Zubiri na makukumpleto nila ang 15 prioridad ng mga panukala bago ang Senate adjournment sa Hunyo. Sa panig ng Kamara, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na natapos at na-transmit na nila sa Senado ang lahat ng LEDAC priority bills. Tinuri naman ng Pangulo ang pagsasabatas sa 57 priority measures. Kabilang naman sa mga tinukoy na prioridad pang maipasa ay ang mandatory ROPC, amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act, amyenda sa Government Procurement Reform Act, Philippine Maritime Zones Act at VAT on Digital Services. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Yes, Lakay? Dumating na si Antonio. Wala pala kay Wala alas 5 pa. kasi yung schedule nila. Oo, alas 5 ngayong hapon. Yung meeting nila ni Presidente. Yes, Secretary of State Anthony Blinken. May dalawang gera. Ayan. Wala. Huwag naman, Lakay. Katakot yun Pinupunta ng mga Secretary of State, nakatakot eh. Ayan. Ang init. Israel, mga ganyan. Ukraine, Red Sea. Tsaka yung ginawa sa Socor, di ba? Ayan, Anyway, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, promosyon ni Brigadier General Ranulfo Sevilla na bypass sa Commission on Appointment. I-detalye mo RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Mr. Mayor, tuluyan ng naharang ang promotion ni Brigadier General Ranulfo Sevilla ng Special Operations Command ng Philippine Army. Ito ay matapos hindi ma-confirm ang kanyang promotion sa Commission Appointments Committee on Defense na pinamumuno ni Camiguin Congressman J.J. Romualdo. Ayon kay Cavite Congressman Roy Loyola na miyembro ng komite, balik sa rangkong Colonel sa Sevilla. Kailangan niya itong muling mairekomenda for promotion at muling maisalang sa CA. Na-bypass siya, so balik siya doon sa dati niya rank. So colonel pa rin siya, balik colonel. Pero ano ang chances niya, sir, na ma-promote ulit? Well, it will depend on the hierarchy of the AFP if ever he will be committed again for promotion. Sinabi naman ni Congressman Romualdo na nagdesisyon ng komite na i-bypass siya dahil hindi niya sinunod ang usapan na alagaan niya ang kanyang pamilya. Hindi lang ito pakiusap ng mga miyembro ng CA Committee kay General Sevilla, kundi nauna na itong rekomendasyon ng Board of Generals sa kanya. Sabi ni Romualdo, gusto niyang tulungan si General Sevilla upang ma-confirm dahil mahusay naman ang record niya bilang isang military officer, ngunit siya mismo ay hindi niya tinulungan ang kanyang sarili at asikasuhin ang kanyang pamilya. Nauna nang sinabi ng kanyang misis na si Ginang Tessa Sevilla na hindi dapat ma-promote ang isang opisyal ng AFP na hindi gentleman sa kanyang asawa at mga anak. Narito naman si Congressman Romualdo. Ganon. Tsaka although pinayuhan siya ng Board of Generals, I think he did not follow the agreement to take care of his family, especially the children. So kumbaga dun sa nag-meet kayo sa caucus, naging unanimous yung decision? Yes, unanimous decision na he will be bypassed, and yung hiningi namin is di naman kami korte, commission appointments kami, but tinulungan lang namin siya. Pero siya mismo, siya yung pamilya na hiningi naman na, I think, hiningi, klaro na, hiningi ng asawa is only supported. Ito pa rin na niya yun. Si Congressman J.J. Romualdo ng Camiguin. Raymond, ang rekomendasyon yata para magkasundo na, instead na, kasi ang gusto yata ni Jara Sevilla ay 30,000 pesos ang monthly alimony ng dalawang anak. Pero ang gusto yata ng misis at
rekomendasyon ng mga miyembro ng CA ay 50,000 pesos a month. Ayan, sa pamilya ni Mrs. Tessa Sevilla. Ba't kasi siya sa Mrs. tumawa? Dapat doon sa korte, lakay. Ano? In fairness, Mayor, kumbaga ang recommendation sana ng committee ay 50 monthly plus tuition. Plus tuition. Pero nung kinausap daw si Mrs. Sevilla, ayaw. Pero ang sabi, kaya nga nakikiusap sa kanya si Congressman Romualdo na tanggapin kaysa naman wala. Kung ma-demote yan, bumalik sa rangkong kernel, di ba lalong magka-problema, yun ang sabi sa kanya. Pero yun, naputol yung kanilang pag-usap doon dahil nung nag-meet as a group yung committee, nag-decide na wag na lang i-bypass na lang siya. Kumbaga asikasuhin muna niya yung kanyang problema. Ang system nito, Mayor at Ms. Thea, balik sa back to zero. Itong si General. Kailangan daw ulit niya ma-promote para muling ma-recommend sa kanilang sa CA Mayor at Ms. Thea. So yung 50,000 alimony per month plus tuition fee ay recommendation pala ng CA, hindi kay Mrs. Sevilla. Si Mrs. Sevilla, magkano gusto niya alimony monthly? Oo. Wala siyang binabanggit, Mayor, basta sa kanya kasi wag lang siyang ma-promote. Gustong gumanti talaga. Ang binabanggit kasi naman ayon naman kay Mrs. Sevilla, yung pagbibigay ng sustento sa anak ay responsibilidad ng kahit sinong tatay. Sabagay, totoo yan. Hindi siya dapat na yung iniutos. Yung bang hindi nang hihingi, yung gano'n. Kasi ang dating parang ang palabas kasi daw sa AFP na pera-pera lang ang usapan ni Sanya, hindi naman lang ito. Pero dahil obligasyon niyang suportahan yung anak, pero doon sa part naman niya, ay hindi na lang ma-promote dahil kung hindi daw sila maalagaan, ay anong serbisyo ang kanyang maibibigay sa ating mga kababayan? Ang katwiran ni Mrs. Sevilla. Okay. Maraming salamat, Raymond. Pero banggitin ko din lang bago malampasan ng mga kwento, nagkaroon ng twist kanina, Mayor, doon sa hearing, doon sa Camilon case naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil yung beauty queen na nawawala. Sa Batangas to, di ba? Anong latest diyan? Pero sabay kasi yun, yung beauty queen na nawawala at saka yung resolution naman ni Senator Rafi Tulfo doon sa Bulacan na nagkulong ng mag-ama, ng bugbog at nagkulong ng mag-ama yung mga pulis sa Pandi. Yung dalawa yung hearing kanina, nagtatanong si Senator Tulfo doon sa mga pulis Bulacan, parang ang pakiramdam niya, may kinakampihan si Senator Bato bilang dating Chief PNP. Dahil nagsisinungaling daw yung mga pulis. Bigla na lang tumayo itong si Senator Tulfo. Sabi niya, ayoko nang makinig sa mga nagsisinungaling ng mga pulis dito sa komite. Aalis na lang ako, tumayo. Nung huli, nakaalis na si Senator Tulfo, hindi na nakapagpigil si Senator Bato de la Rosa at ibinulalas yung sama ng loob na ang sabi niya, the most insulting that could happen ay yung mag-walk out ang kasamahan mo sa iyong komite. Yun ang binanggit niya, medyo mangyak-yak sa galit kanina si Senator Bato dahil sabi niya, records will bear me out na yun daw kanyang komite ang may pinakamaraming pulis na pinakontempt sa Senado dahil sa kanilang pagsisinungaling. Sabi niya, kung nagsisinungaling kayo, kulong kayo. Pero kung hindi naman kayo nagsisinungaling at maganda yung ginagawa nyo, ay syempre susuportahan ko kayo. Dahil ayaw ko, medyo matinding pasabi niya kanina, ayaw ko na kayo ay minumura dito na habang naka-uniforme. Iyon ang parinig kanina ni Senator Bato de la Rosa bago natapos yung hearing sa Camilon case. Pero actually yung ibang issue ang pinag-usapan at nag-walk out si Congressman si Senator Rafi Tulfo. Anong sabi ni Senator Tulfo? Wala na, dire-diretso ng alis eh. Hindi ko na napansin kung dumiretso ng plenary kanina or umakyat muna sa kanyang opisina, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Thea.
At congratulations nga pala sa mga brethren, yung 18 AFP officers na na-promote. Yung iba ay general na, yung iba ay full colonel. Congratulations sa mga brethren, mga kuyang. Sandali lamang Milk Rigunan, standby Val Gonzales, standby Miss Aliyah Ekatlo de Fort. Batiin lang natin happy birthday si Mr. Ernest Benitez at Mr. Alex Acosta. O yung mga mista, ha? Pinabati ng mga mista sa Sandigan 82. Oy, si Kuyang si Mayor Joseph Dilara ng Solsona, Ilocos Norte. Happy birthday, Apo Mayor. At ganun din kay Dr. Kim Lero mula kay Kuyang Daddy Bong Lero ng Viluna Medical Center. Kay Konsehal Boy Sequiña ng Binangonan Rizal. At happy birthday din kay Conrado Mendoza ng Tipas Tagig na magpapainom daw ng Emperador Double Light mamaya. At para sa mga brethren natin, mga golfers dyan, ha, ayan, nag-iimbita po ang ating mga brethren para sa Most Worshipful Oka Bunye Memorial Golf Tournament. Abay, ito ay for the benefit of crippled children. Ito ay bukas na pala, mga kuya, March 20, ha, sa Camp Aguinaldo Golf and Country Club. Ang entry fee ay 4,000 pesos. Okay na yan, mga kuyang, ha? Ito ay para naman sa kawang gawa para sa mga crippled children, ba? Parang ano lang, parang mga tinutulungan ng mga Shriners. Standby sa ating mga reports. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 4 na minuto bago mag-alas 5. Balikan natin ang detalye natin, mga balita. Pagtatayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Surigao del Norte para protektahan ang Eastern Seaboard, ipinanukala naman sa Kamara de Representantes. Sino may panukala niyan, Manang Milky? Aris number 12, Milky Regional, please come in, Milky. Nakayateya, dapat ikonsidera ang pagtatayo ng naval facility sa Surigao del Norte para maprotektahan ang malawak na Eastern Seaboard ng Pilipinas. Ginawa ni Congressman Robert A. Barbers ang apela matapos magtayo ang Defense Department ng Naval Detachment sa Aurora Province para protektahan ang soberenya ng Pilipinas sa Philippine o Benham Rice. Ayon kay Barber, sa kanyang lalawigan na Surigao del Norte, naharap sa Eastern Seaboard o Pacific Ocean. Kaya merong mga pangailangang i-secure at protektahan ang lugar laban naman sa drug smuggling at mga illegal na dayuhan. Dahil dito, inaanyayahan ni Barbers at ng kanyang kapatid na Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers sa mga Filipino at American military officials na bisitahin ng kanilang lalawigan bilang posibleng EDCA site. Pwede anyang magtayo ang US military ng facilities at preposition supply kasama ng equipment at iba pa. Noong 2016, 5 Philippine military installations ang ginawang EDCA sites na kinabibilangan ng Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Bactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu at ang Lumye Air Base sa Cagayan de Oro. 4 ang nadagdag na EDCA sites na kinabibilangan ng Naval Base Camilo Oasis sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor Aquino sa Gamo Isabela, Balabac Island sa Palawan at ang pinahuli ay ang Lalo Airport sa lalawigan naman ng Cagayan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Sandali lamang, Val Gonzales. Abay, meron tayong caller sa ating DCRA sa mas malakas sa telepono. Ayan, sa PL dito ba yan? Sa Globe, sa Smart. Nasa ating linya. Abay, sino ba ang unang caller natin? Miss Jackie Lu Blanco Kennedy Unasis. Ano pangalan? Si Ginoong Gregorio Alvarez. Aba, parang kilala ko yata ito, ha? Ayan, Mr. Greg Alvarez, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Lakay. Ayan, taga saan po kayo, mga Greg? Dito po sa Quezon City po. Quezon City, ayan, ayan. So ano po ang sagot po sa aming tanong? Ano ang istasyon ng radyo ng Pilipinas na nagdiriwang ng kanilang
Walang kalaban-laban po ang iba. Siyempre, DCRH po. Yan ang gusto natin kay Kuya Greg. Galing mo talaga, Kuya Greg. Ayan, may pang-merienda ka na, Kuya. Ha? Ayan, may pambili ka na ng Emperador Double Light. Panalo ka na kung... Nainom. Ayan. Congratulations sa Kuyang Greg Alvarez ng Quezon City. Salamat po. Happy 85th anniversary at advance happy birthday po, Lakay. Ayun. Alam na alam. Salamat po, ha? Thank you very much. Salamat po. Maraming salamat, Kuya Gregorio Alvarez. Mabuhay ka. At sa isa pang report, Miss Thea. MMDA traffic enforcer na umano'y nangotong sa isang motorista sinuspinde. I-detalye mo ang RH5 Val Gonzales. Val. Mr. Mayor, iniharap ni na MMDA Assistant General Manager Angelo Vargas at MMDA Strike Force Head Gabriel Go ang kanilang tauhan na umano'y nangotong sa motoristang nag-aakusa sa kanya. Ngayong hapon ay hinanap sa Commonwealth Avenue at kinompronta ng dalawang MMDA officials ang traffic enforcer matapos na makarating sa kanilang tanggapan ng insidente na nag-viral na rin ang post sa social media ng nagre-reklamong motorista. Sa reklamo ng biktima, pinaraw umano siya noong March 15 bago mag-Luzon Avenue dahil sa paglabag sa anti-distracted driving law sapagkat gumagamit daw ito ng cellphone habang nagmamaneho. Sabi ng biktima, hinihingan siya ng 15,000 pesos pero dahil wala itong dalang cash ay pumayag ang MMDA traffic enforcer sa mahigit 2,400 pesos na nasa kanyang GCash. Pero dahil sa nag-viral na ang post ay ibinalik daw ng MMDA enforcer ang pera. Dahil dito ay agad pinatawan ng suspensyon ng traffic enforcer habang nagsasagawa ng investigasyon. Itinatanggi naman ng traffic enforcer ang pangungutong dahil wala daw siya doon sa lugar na sinasabing pinangyarihan ng pangungutong. Alam mo dyan sa may mga kakilala tayo naka-experience ng pangungutong party line, pakibaba, party line. Ayan. Saan lakay na kotongan? Diyan sa EDSA Taft. Oo. Abay, walang pera yung motorista. Ayan. Oo, so anong ginawa? Boss, wala akong pera. Wala akong GCash eh. Ayan, may ATM dyan. Ayan. Pinag-withdraw pa? Oo, pinag-withdraw pa. Pinatabi, pinag-withdraw, bantay yung sasakyan. Ayun. Galing yan Ano lang patawad. Anyway, Val, sa ibang issue, sino ba ang malakas na susunod na PNP chief? Dahil mag-retire na si Apo General Acorda sa katapusan. Kung susundin, Mayor, ang hierarchy ng PNP, ang maring sumunod na uupo ay ang second man sa hanay ng pambansang pulisya. Sino? At ito yung Ilocano na si Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Pero sabi ko na ba, General Peralta, Mayor, kabilang din dun sa mga matunog ang pangalan na magiging PNP Chief ay itong si CRPO Director, Major General Jose Melencio Nartates Jr. Ayan, matunog din ang pangalan ni General Nartates, ha? Ayan, at saka General Peralta. Anong first name ni Peralta? Tagalawag ito, di ba? Taga Ilocos Norte. Correct, Mayor. Ilocano ito, Mayor. Lahi ng mga Peralta. Noong mga panahon na ang presidente ay ang ama ni Pangulong BBM. Ito, lahing niya Peralta ito. Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Ito yung number 2 man sa PNP, Mayor. Pero bukod din doon dito kay NCRPO Director Major General Melencio Nartates Jr. Kabilang din doon sa mga may posibilidad na mapili, Mayor. Sino? Itong si Police Major General Ronald Lee. Siya na ngayon yung Directorate for Operations ng PNP. At pwede rin, Mayor, ang Directorate for Controllership. Itong si Major General Jose Francisco Marbil at maging yung dating Public Information Office Chief ng PNP na ngayon ay siya na yung Director ng Special Action Force, Mayor, itong si Police Major General Bernard Banac. Yan yung ilan dun sa mga naririnig natin dito sa Kampo-Krami, Mayor, na posibleng sumunod na maging PNP Chief. Pero ito ay siyempre prerogative pa rin ng Pangulo kahit mas mababa pa ang ranggo. Pwede kasi, Mayor, Police Brigadier General ay maring i-appoint ng Pangulo kung ito
yung kanyang napipisil na maging PNP chief. Pero kung Wala rin sa kung na bubit ko, napikisa ka mo, Sino? dajay kailyan, dajay amyanan. Apo. Amyanan. ID Mayor, ID si Police Brigadier General Peralta na. Parang gano'n na sinasabi ng aking bubit. Pero abangan pa rin natin. Don't assume until you assume. Ika nga. Okay. Maraming salamat, Val. Marso 27, Mayor, back to you. Okay, thank you very much, Val. Showbiz, Miss Thea. Batina, sina Julia Barreto at Bea Alonzo. Idetalyo mo paano nagbatian, Aliyah Ikatlo IV. Sana yung... Ay, ganda na signal, oh. Chubby. Ba't nag-e-echo? Ayan. Ba't ganyan? Ba't tuwing ako nagre-report ang sama ng signal? Ayan. May balat ba sa puwit ito? Baka against siya lakay sa pagbabati ni Julia at ni Bea. Ano ang latest? Kita mo, umubo pa. Lakay at Miss Thea, pahinga muna tayo, no? Sa mga usaping hiwalayan. Dahil spotted na masayang nagbatian at nagbeso ang aktres na si Bea Alonzo at Julia Barreto. Matatanda ang nagkalamat ang pagkakaibigan ng dalawa dahil kay Gerald Anderson. Sa surprise party para kay dating Star Magic Head Johnny Manahan o Mr. M nitong weekend, makikitang nagbeso ang dalawa at hinawakan pa ni Julia ang kamay ni Bea habang nagtatawanan. Marami ang natuwa sa pagbati ng dalawa dahil matapos ang World War nila noong 2019. Ginost kasi umano ng aktor si Bea Alonzo para kay Julia Barreto. At fast forward na tayo sa kanilang mga love life ngayon, going strong ang relasyon ni na Gerald at Julia habang hindi naman na natuloy ang dapat na kasal ni Bea at Dominic Roque. May mga chika na nagkabalikan na raw sina Bea at Dominic pero wala pa itong kumpirmasyon sa kanilang panig. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bakit hindi na naghabol si Congressman? Masaya daw kasi lakay ang pakiramdam ng may nagmamahal. Kala ko love is sweeter the second time around. The second round? Ano? Sarap yun. At ayan ang kapag nating palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Orat, Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye!